Purihin ang Panginoon sa araw po na ito. Ang Diyos ay mabuti palagi. Hindi po siya nagbabago. Siya noon, ngayon at magpakailanman kahit kailan. Hindi niya po tayo binitawan, hindi niya po tayo iniwan. Sino pong pwedeng magsabi na mabuti po ang Panginoon? Yeah! Pwede po ba nating palakpakan ang Panginoon? Purihin siya, yung mas malakas, yung may kasamang pagpupuri. Hallelujah! Let us welcome the presence of the Lord in this place through our worship, through our praise. Can we shout, Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Alam niyo, pag tayo nagpupuri sa Panginoon, bumababa yung presensya ng Panginoon. At kapag bumababa ang presensya ng Panginoon, lumalakas po tayo. Tingnan mo yung katabi mo, pinalalakas siya ng Panginoon. Hallelujah! Pakisabi sa kanya, malakas ako. Pinalakas ako ni Lord. I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Yes! Noong araw po, kapag may anak ka daw na pasaway, black sheep, ang sabi po nila, pag may anak kang matigas ang ulo, rebelde, maigi pa daw pagpastorin yan. Kasi pag pinagpastor mo yan, mawawalan ka ng sakit ng ulo. Madalas ko pong naririnig nung araw yan. Sino dito medyo black sheep? Black lang po. Black pink, black. Black lang. Black lang. Black pink, black pink. Pagpapastorin na namin kayo. Yeah. Pero, alam niyo po, ang katuwiran po ng tatay ko, iba po. Ang sabi po ng daddy ko, dapat daw po bawat pamilya, bawat Christian family, meron daw pong ialay dyan na magpastor. Amen. Amen. Kung kayo po daw, ang sabi niya, pamilyang Kristiyano kayo, dapat meron kayong pinaka-tithes. Meron kayong ialay sa Panginoon para maglingkod sa Diyos. Ako po, ang prayer ko po, 2 anak ko, sabi ko, Lord, kahit 2 sila, magpastor, maglingkod, walang problema sa akin. Sino dito walang problema sa kanya kapag ang anak niya o mga anak niya maglingkod sa Panginoon? Amen. Amen. Kasi yung iba ho, yung iba po, parang natatakot sila. Nak, huwag mong pasukin yan. Magtrabaho ka ng ibang career, ibang profession, huwag lang pagpapastor kasi mahirap yan. Pero sabihin po natin, hindi po totoo yon. Masarap po maglingkod sa Diyos. Amen. Kapag naglingkod ka sa Diyos, hindi ka niya iiwan, pagpapalain ka pa niya. Amen! Yes! Pero alam niyo po, sabi po ng salita ng Panginoon, sabi po ng Diyos, ibigay daw natin yung pinakamainam sa Panginoon. Kung sino yung pinakamainam na anak, na tao sa inyong pamilya, okay lang po, ibigay natin yan sa Panginoon. Pwede po, yung mga matigas ang ulo, black sheep, nagbagong buhay, magpastor. Pero wag ho nating limitahan ang Panginoon. Amen? Amen! Wag ho tayong magkaroon ng kaisipan na, uy, yung mga black sheep, magandang magpastor. Okay po yun dahil ang Diyos nagbabago ng buhay at may magandang patutuyan pang naglingkod. Yes. Pero pwede rin naman po kapag yung anak natin mahusay, magaling. At kapag may magsabi sa atin, maganda pa magpastor yung anak mo, wag naman. Wag nating sabihin yon. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, ibigay mo sa Diyos ang pinakamainam. Sapagkat the Lord deserves our best. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes. Naku po, grabe po yung nararamdaman ko po nung nakaraang dalaw ko pa, naramdaman ito. Gusto ko pong sabihin sa inyo, wala pong imposible sa Panginoon. Wala pong imposible sa Panginoon. Nararamdaman ko po sa iglesyang ito, sa gawaing ito, marami pong tatawagin magpastor. Marami pong tatawagin magpastor. Kaya ako sinasabing walang imposible sa Panginoon kasi baka isipin mo, naku, mahihain ako. Naku, black sheep ako. Naku, wag ako ang breadwinner sa amin.
Nako, imposible. Hindi ko kayang magpastor na tulad mo, pastor. Wala akong imposible sa Panginoon. Mabigat po yung prophetic prayer na gusto po namin bitawan sa inyo. Marami pong tatawagin ng Panginoon sa lugar nito para maglingkod sa Diyos. Amen. Amen! Amen. At marami rin pong tatawagin sa lugar na ito na maging pastor's wife. Siyempre, kapag lingkod ng Diyos, kailangan niya ng mahusay. Yan. May takot sa Diyos na kabiyak. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Magpapastor yan, magpapastor. Tingnan mo yung katabi mong babae, pastor's wife yan. You will be a pastor's wife someday. Right? Hallelujah! Doon sa mga lalaki, sabi mo, you will be a pastor someday. I prophesy it in the name of Jesus. Nothing is impossible with the Lord. Amen? Amen. Ako po, hindi ko po akalain na magpapastor po ako. Sapagkat mahihain po ako, hindi ako marunong magsalita sa unahan. Hindi po ako karapat-dapat maglingkod sa Panginoon. Pero yun nga po, walang imposible sa Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. I would like to dedicate this message sa lahat po ng mga anak ng pastor, sa lahat ng mga kabataan, Yan. sa lahat ng mga gustong maglingkod sa Panginoon. At nagpe-pray sila na, Lord, it is your will po ba na magpastor ako? Gusto po namin i-dedicate ang message na ito sa inyo. Sabi po ng pinaka-bishop po namin, si Pastor Noel Alberto, pag namatay yung pastor, makakatayo pa rin ba yung church? Sabi niya sa amin, kailangan anumang oras na kunin ng Panginoon yung pastor, dapat ready yung church. Amen? Amen. Kaya ang Arise and Shine Evangelistic Association, kung saan doon po ako ordained, nasa 300 plus ang mga pastors po doon. Baka hindi lang po. Kaya lahat po ay nakaredy po doon na anumang mangyari doon sa pastor, may pwedeng pumalit, may pwedeng tumayo. Kaya sa church nga po nila Pastor Noel, halos lahat ng mga kabataang lalaki doon graduate na po sa PMI, sa isang Bible school malapit po sa amin, mismo sa Silang. Matandang Bible school po yun. Halos lahat mga kabataang lalaki niya doon po nag-aral. Amen. I pray someday makapagpadala rin tayo doon. Amen. Nakakalungkot po kapag mamatay po yung pastor tapos walang pwedeng tumayo. Meron po akong nakitang ganyan. 10 ang anak niya, 11, ang dami. Pastor po ito. Pero wala akong nakasalo. Isa man sa kanyang mga anak. Kaya sabi ko, Lord, panalangin ko po na anumang oras mo kunin ang inyong lingkod. I pray may tatayo sa iglesia. Hallelujah. Now, there are 2 kinds of calling. Basic lang muna. May 2 klaseng calling, mga kapatid. May tinatawag na general calling. Pakisabi po, general calling. General calling. Pakisabi po, specific calling. Specific calling. Pag sinabing general calling, ito po yung we are called to be saved. Lahat tayo tinawag maglingkod. Lahat po tayo tinawag maligtas. General calling yan. Lahat tayo tinawag magsisi at magbalik loob sa Diyos. We are called to be saved. Specific calling, yung tinatawag na we are called to serve. Tayo pong lahat ay tinawag maglingkod sa Panginoon. Kaya nga, we accept Jesus as our Lord and Savior. 2 po yun. Hindi lang natin tatanggapin ang Panginoon bilang Savior, bilang healer, bilang provider, bilang Diyos na nagpapala, kundi tinatanggap natin si Jesus bilang Panginoon na paglilingkuran natin at tagapagligtas. Marami pong tao selfish. Yung gusto lang nila yung
makukuha nila sa Panginoon. Kalahati lang yung pagtanggap nila sa Panginoon. Tinanggap lang nila si Lord bilang Savior. Yes, sinasabi nila na Lord nila si Jesus, pero pag tinignan mo yung buhay Kristiyano nila, hindi po naglilingkod sa Diyos. Kaya ang pagtanggap natin sa Panginoon bilang Lord and Savior. At kapag tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior, you are called to be saved and you are called to serve. Every member is a minister. Every child of God is a servant of God. Pakisabi nga sa katabi mo, lingkod ka ng Diyos. Lingkod ka ng Diyos. Sa body of Christ po, hindi pwedeng may parasite. We are the body of Christ. The church is the body of Christ. Bawal po parasite. Ang parasite po, isa pong organism na tumitira sa isang host na kung saan kinukuha lang niya yung mga bagay na pwede niyang makuha. Hindi po siya nagbibigay, kundi kuha lang siya ng kuha. At nagkukos ito ng sakit sa katawan. Magbigay po kayo ng mga sample ng parasite. Pakisigaw. Bulati. Bulati is a parasite. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang bulati? Surot is a parasite. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi naman. Pulgas. Parasite din po yan. Kuto. Parasite din yan. At marami pang iba. At sa body of Christ, hindi po pwede po yan. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka pwede maging bulate, surot, kuto, garapata, pulgas. Hindi ka pwedeng ganyan. Hindi pwede yung kukuha ka lang ng kukuha dito. Hindi pwede gagamitin mo lang ang church. Gusto mo lang ang church kapag may problema ka. Gusto mo lang ang church pag naghahanap ka ng pagpapala. Naghahanap ka ng biyaya. At kapag pinagpala ka na, kinakalimutan mo na church. You are blessed to be a blessing. Naligtas ka para maglingkod. Pinagaling ka para maglingkod. Lahat ng pinagaling ng Panginoong Hesus sa Biblia, lahat ng niligtas ng Panginoong Hesus sa Biblia, automatically, mga kapatid, nag-serve yun. Actually po, pag hindi po tayo maglingkod sa Panginoon, two things might happen. Manghihina ka. Manghihina yung church. Pero kapag tayong lahat nagsuserve sa church, nagsuserve sa Panginoon kasi tinanggap natin siya hindi lang bilang Savior, kundi tinanggap natin siya as our Master, Lord, Boss ng ating buhay. Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, lalakas ka. Lalakas ang church. Nakakatuwa po, minsan may mga Kristiyano magsasabi, no, nanghihina ako, nadi-discourage ako. Alam mo problema nun? Ha? Minsan nagiging parasite na lang sila, yung para bang gusto lang nila, yung pwede nilang makuha sa Panginoon, pwede nilang makuha sa church, pwede nilang makuha sa ministry. Pero gusto mo maalis ka sa panghihina? Gusto mo mawala yung depression, anxiety, kalungkutan? Iba, mag-serve ka sa Panginoon. Pag naglingkod ka sa Panginoon, lalakas ka. Amen! Yeah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Para sa Lord yan. Pag naglingkod ka sa Panginoon, lalakas ka. Mai-inspire ka. Mai-edify ka. Marirevive ka. Eh, Pastor, paano ako maglilingkod kay Lord? Marami akong kasalanan. Marami akong pagkukulang. Eh, kinakailangan mo nga maglingkod kasi pag naglingkod ka sa Panginoon, lilinis ka. Mahuhugasan ka. Eh, hindi naman ako, Pastor, nag-grow. Ano naman ako, parang ang tagal ko ng baby Christian. Eh, kaya nga kailangan mo maglingkod sa Panginoon para mag-grow ka. Amen?
Kasi yung naglilingkod sa Panginoon, nag-grow yan, lumalakas yan, lumalaya yan sa anumang mga negative thoughts. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mas malakas na palakpak at papuri sa Kanya. Hallelujah! Praise the Lord! Wala nang spiritual parasite sa iglesyang ito. Amen! Pinurga na ng Panginoon ang lahat ng bulate sa lugar na ito. Amen! Hallelujah! Pakisabi sa katabi mo, nakaka-bless ka pag naglilingkod ka sa Diyos. Pero pag di ka naglilingkod kay Lord, nakakainis ka minsan. Amen. Pag nawawala ka, lumalayo ka, parang nakaka-stress ka kung minsan eh. Pero kapag naglilingkod ka sa Panginoon, napapapurihan mo ang Panginoon, nagdadala ka ng kalakasan sa gawain ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Pakisabi sa katabi mo, keep serving the Lord. Keep serving the Lord. Huwag kang titigil, huwag kang hihinto. Kung ano man yung binibigay mo, huwag mong isipin na sapat na yan. Lagi mong iisipin, kulang pa to. Alam niyo po ako, sa paglilingkod ko, isa sa isip ko, isa sa kaisipan ko, lahat ng ginagawa ko, kulang pa to. Kulang pa ito. Sa dami ng kasalanan ko sa Panginoon, sa dami ng nagawa kong pagkukulang kay Lord, lahat ng ginagawa kong paglilingkod, iniisip ko lagi, kulang pa ito. Sa laki ng kabutihan ng Diyos, sa laki ng grasya ng Panginoon, biyaya ng Panginoon na tinatanggap natin. Kaya wag kang titigil. Kumbaga sabi nung matandang elder sa akin, no, nagpapasimula pa lang ako, sabi sa akin, Leo, nak, nabasa ka na. Maligo ka na. Sabi ko, anong ibig sabihin nun? Di ba pag nabasa ka ng ulan, kailangan maligo ka kasi magkakasakit ka. Ganon din sa paglilingkod. Hindi pwede yung pasway-sway lang, yung tapisaw-tapisaw lang. Bigay mo na lahat. Amen. Ano ka na, i-release mo na lahat sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Kasi ganon kabuti ang Diyos sa atin eh. Wala siyang pinigilan, lahat binigay sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak para tayo maligtas. Lahat binigay niya. Ginawa ng Panginoon lahat. Tapos tayo, anong balik natin? Bilang pasasalamat, ibibigay natin ang lahat ng pinakamainam na paglilingkod sa ating Diyos. Habang tayo nabubuhay, habang tayo humihinga, habang tayo pinagkakatiwalaan pa niya, na manatili sa mundong ito, maglilingkod tayo hanggang sa tumanda po tayo, hanggang sa pumuti na ang buhok natin, kumulbot na ang balat, malagas na mga ngipin, humina na ang ating tuhod pag-akyat dyan sa hagdan. Sabi nga ni Pastor Noel, kahit 120 years old na daw siya, abutin sa mundong ito, mangangaral pa rin daw siya kahit mahina na yung boses niya. Amen. Hallelujah. Meron pong dalawang klaseng paglilingkod sa loob ng church. Gusto ko lang po bigyan ng parang linaw. Maraming ministry, di po ba? Pero dalawa lang naiisip ko, pastoring and supporting the pastor. Yung pag-a-usher po natin, praise and worship, giving, evangelism, support natin yan sa pastor. Ganun po yun. At nararamdaman ko po, maraming i-raise up si Lord ng mga man of God sa lugar nito. Konti na lang po taon namin. Nasa 50 na po ako ngayon. Kaya sabi ko, Lord, hanggat medyo malakas-lakas pa, ibibigay ko na po itong prophetic prayer sa mga kapatiran na He is going to raise up pastors in our church. Amen. Amen. At kapag na-release na yon,
Saluhin mo na yon. Panampalatayaan mo yun. Huwag mong tingnan yung sarili mo. Huwag mong tingnan yung limitasyon mo. Huwag mong tingnan yung background mo. Manampalataya ka. At meron pa kaming ilang years dito, 20 years, 30 years, para subaybayan ka. Amen? At kapag natapos na po yung takbuhin namin, masaya po kami na maipasa sa inyo ang gawain ng Panginoon. Amen! How to be a pastor? Yan po ang topic natin ngayon. Paano nga ba maging pastor? Very practical, miksi lang po ito. Number one, you need to have a desire to serve the Lord. Desire lang, sapat na yun, kapatid. Meron kang desire maglingkod sa Panginoon, sapat na yun. Yung sa puso mo, nararamdaman mo, gusto kong maglingkod sa Diyos. Sa puso mo, nararamdaman mo, para bang ang bait ng Panginoon, gusto kong bumawi sa Kanya. Sino nakakaramdam ng ganyan? Yung nakikita mo, ang dami mong pagkukulang, pero instead na parusahan Kanya, pinagpala ka niya. Amen? At kaya ang heart mo, Lord, grabe, ang bait mo. Anong nakita mo sa akin, Lord? Anong special sa akin? Maraming mas magaling sa akin, maraming mas angat sa akin, pero sobrang buti mo, Lord. Kapag nakikita mo yun, para bang gustong-gusto mo siya magpaglingkuran. Amen. Yun po ay sapat na. Tanungin mo yung katabi mo, do you want to serve the Lord? Gusto mo bang maglingkod kay Lord? Grabe. Sapat na yan para maging pastor ka o pastor's wife. Amen? Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Sino ang isusugo ko? Sabi ng Panginoon. And I said, here am I, send me. Isaiah 6:8. Ang sabi na Isaiah, grabe yung desire niya, di ba, maglingkod. Lord, ako na lang. Ako na lang, Panginoon. Hindi niya sinabi na, Panginoon, siya na lang. Pero ako, wag ako. Sila na lang, sila na lang. Ako, wag ako. Hindi ako worthy. Well, lahat po tayo, hindi tayo worthy. Wala akong karapat-dapat sa atin dito. Pero dahil sa habag ng Panginoon, ginawa niya tayong karapat-dapat. Amen. Gusto kong sabihin sa inyo ng maingat, hindi mo kinakailangan ng vision para i-confirm yung calling mo sa pagpapastor. Hindi mo kailangan ng vision. Hindi mo kinakailangan ng prophetic declaration. Hindi mo kailangan yan. Hindi mo kinakailangan ng dreams. Hindi mo kinakailangan ng angelic visitation. Hindi mo na kinakailangan ng mga matitinding mga miracles para i-confirm na ikaw ay tinatawag niyang magpastor. Hindi mo na kinakailangan. Although, naranasan po namin yan. Pero ang problema sa mga matatandang pastor kung minsan, kung ano yung naranasan nila, nagiging parang pattern. O, naranasan ko yung miracle ni Lord. Dapat may miracle din kayong maranasan. Naranasan ko, bisitahin ako ng angel ni Lord. O, dapat bisitahin din kayo. Ay, hindi po ganon. Desire to serve the Lord is enough. Amen. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao may desire maglingkod. Yun lamang pong nilagyan ng Panginoon ng seed from heaven. Yung seed na yan, yan yung gustong-gusto mo maglingkod sa Diyos. Galing sa Diyos yan. Amen. Ulitin ko po, hindi mo na kinakailangan ng mga pangitain, hindi na kinakailangan ng gano'n. Hindi mo na kinakailangan ng mga matitinding mga supernatural acts of God. Hindi na po, sa isang taong may understanding, sa isang taong may desire na maglingkod sa Panginoon, sapat na po yun para mag-reply siya, mag-respond siya
sa calling niya sa Panginoon. Amen! Amen. Malapit na dumating si Lord. Konti na lang. Kung iintayin mo pang bisitahin ka ng angel ni Lord, baka abutin ka pa ng siyam-siyam. Kung iintayin mo pa yung mga matitinding mga miracles ni Lord, iintayin mo pa magka-cancer ka, pagkatapos pag nagka-cancer ka, sasabihin mo, Lord, buhayin mo lang ako, maglilingkod ako sa Diyos. Abay, pwede naman siguro yun. Pero wag na natin intayin. Amen? Amen. Nagigets nyo ba? Iintayin mo pa ba na ilagay ka sa sitwasyon na hirap ka na? Halimbawa, nasa bilangguan ka, sasabihin mo, Lord, palayain mo lang ako, magpapastor ako. Pwede yun, pero wag mo nang intayin. Iintayin mo pa ba na nasa hospital ka na, ang daming tubo, ang daming na aparatos na nakakabit sa'yo at sasabihan ka, may taning ka na. Iintayin mo pa ba? Yung ganong kalagayan at sasabihin mo, Lord, pagalingin mo lang ako, feeling ko daw sa'yo. Para sa akin, hindi na kailangan hintayin yun. Ngayon pa lang na malakas ka at may desire ka maglingkod sa Diyos, magre-replay na tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung malakas na papuri para sa buhay na Diyos. How to be a pastor? Number 2, you need to join from different ministry ng isang local church. Na po, kung kayo po ay napapabilang sa isang church, katulad po ng sitwasyon natin ngayon, lahat po ng ministry na ino-offer po ng ating church, get involved. Salihan mo yan. Nakita niyo yung mga Chinese-Filipino? Di ba? Sila yung mga yumayaman talaga, yung Filipino-Chinese. Ang gagaling niya sa negosyo, di po ba? At nakita ko po, isa sa sikreto nila, bago nila gawing mga boss, ibigay yung negosyo sa kanilang anak. Halimbawa, hardware. Ang gagawin nila sa anak nila, pagtitinday muna ng pako, yun. Pagkikiluhin mo na ng pako, alambre, magtitinda muna ng buhangin, semento, graba po yun. Hindi mo na yun yung para bang, oh nak, ito na yung hardware, sa'yo na yan. Hindi ganun. Padadaanin mo na yun sa pinakamababa. Experience. Amen? Ako po, nung kabataan ko po, lahat ng pwede ko pong salihan ng ministry, sinasalihan ko yan. Ang una ko pong ministry po, mga kapatid, alam nyo kung ano? Dakilang alalay. Para magandang salita, Bible bearer po ako nung araw. Taga-bit-bit ng Biblia. Oo. Lahat ng mga pastors and elders namin, kapag magpipreach po sila sa mga local churches, ako po yung paborito nilang gawing alalay. Kasi wala akong reklamo. Kahit anong buhating ko, bubuhating ko yan. Hanggang isang araw, sabi sa akin yung isang elder namin, si Kuya Rex Balisa, Brad Leo, sa susunod, hindi na ako magpapasama sa'yo. Bakit naman po? May nagawa po ba akong mali? Hindi. Ikaw na magpipreach sa susunod. Amen? At nangyari nga po. Nung araw po, ang ministry ko po ay nasa theater arts po kami. Nagpapalabas kami sa mga kalsada, sa mga plaza, uma-acting kami dyan, tapos magpipreach yung pastor na. Ang worship leading, nagsimula po ako sa Patay. Sa Patay. Ginawa ko ng pastor ko dahil wala ko yung mga music team, wala yung mga members ng music team, kailangan ng praise and worship doon sa funeral service. Ako pinakanta ng pinakanta. Sa Patay po ako nagsimula. Mayiging nga hindi nabuhay yung Patay. Pero alam niyo mga kapatid, sa kapurihan ng Panginoon, nakapag-lead po ako ng praise and worship sa overall anniversary ng aming malaking church. For the glory of God. Hindi naman tayo marunong kumanta, pero binabalot po tayo ng anointing ng Panginoon. Amen. So, kung minsan magsisimula ka sa malilit na ministry, children's ministry,
pinasok ko din po yan. Kaya lang ang children's ministry na hinawakan ko sa labas ng local church. Sa bahay lang namin. Yung mga batang riles, yun po yung ginather ko po. Sabay-sabay kaming naniligo sa poso. Nagkakainan kami, nagtitinda kami ng ice buko, tapos Bible study. Salihan mo po yun. Nakikita ko po, ang dami natin mga kapatiran dito na napaka-active, sumasali sa discipleship, sumasali sa prayer meeting, Bible study, kung ano-anong ministry, napakaganda yan. Papunta ka na doon. Amen! Amen. Kasi pag humahawak ka na ng church, humahawak ka na ng local church, naiintindihan mo na kung ano ang children's ministry, ano ang music ministry, ano ang prayer meeting, ano ang halaga ng discipleship. Bakit? Kasi naikot mo yun. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. How to be a pastor? Number 3, you need to connect to matured leaders. Mag-ingat po kayo mga kapatid, pag nakita ng dyablo na gusto mo mag-serve sa Panginoon, ma-expose ka sa iba't ibang tao based on my experience. Ingatan mo po yung mga co-peers, yung mga kasabayan mo, kasi minsan sa mga kasabayan, hindi mo makikita yung maturity sa kanila. Sila pa minsan mag-i-influence sa'yo, mag-rebelde sa leadership. Kaya yun yung natutunan ko po. Minsan sa mga kasabayan, payabangan yan eh. Oh, nagpipreach na ako. Oh, grabe anointing. Grabe ang dami Nestlane. Kung minsan, maging maingat po kayo sa mga co-peers. Amen? Even sa mga false teachers, maging maingat po tayo dyan. Ang FGFM sobrang ingat. Sobrang ingat kasi ang dami po talagang wala sa Biblia yung mga aral. Kaya pag once na may pinakikinggan kayo sa social media, nandiyan naman sila Kuya Denden, sila Ate Pane, sila Kuya Jason. Tanungin nyo, ito ba ay full gospel? Ito po ba ay evangelical? Ito po ba ay kaparehas din sa church natin? May isa pong nagpipreach, no, na napakagaling, na nakikita ko, nakukuha niya yung ibang mga Christians, pero nung nakita ko ang doctrine niya, sumasamba kay Maria. Nag-worship kay Mary. Sabi ko, parang ang tulog niya, Christian, nagtuturo ng tithes, nagtuturo ng Christian living. Pag pinakinggan mo siya, oops, ba't may Mary worship? Ingat po kayo doon. Kaya kami po ay maingat talaga dyan. Amen. Kasi kapag nalason po ng mga masamang doktrina ang ating isip, yun po ang ipapakain natin sa tao. Malalason din yung mga tao. Amen? So, connect to matured leaders. Bakit? Impartation, napakalaga. Kung anong meron yung may mentor sa inyo, kung anong meron yung nagdi-disciple sa inyo, maniwala kayo. Elijah and Elisha po yan. May impartation na nangyayari. Amen? Amen. Sino po yung dinidisciple dito? Taas ang kamay. Nasa discipleship. I pray na saluhin nyo lahat ng mga tinuturo sa inyo ng mentors nyo. Ako po, isa sa tinuro sa akin ng Panginoon, yes, nagbabasa po ako ng Biblia, pero isa sa ginagawa ko ay pinag-aaralan ko yung buhay ng man of God. Yung mga man of God na pinapalo ko, inaaral ko yung testimony nila, yung buhay nila, mas may makukuha ka doon. Niwala. How to be a pastor? Number 4, finish your schooling. Medyo kakaiba po ito sa tayo ng ating church sa ibang church. Sa ibang church, kapag nagpastor ka, kinakailangan mo mag-quit sa schooling. Kinakailangan mo mag-quit sa profession mo, sa career mo. Pero sa FGFM, uulitin ko po, huwag kang matakot. Hindi mo kinakailangan mag-quit sa schooling. If God has given you the opportunity to study,
finish your study. Nagigets po nyo? Yung iba po, natatakot magpastor kasi, ay, nag-aaral pa ako. Paano to? Ay, nagtatrabaho ako. Kasi, na-expose sila doon sa turo na pag nagpastor ka, kinakalang, huwag ka nang mag-aral, bitawan mo yung career mo, bitawan mo yung negosyo mo. Sa FGFM po, hindi po ganun. Holistic approach po tayo. Amen! Advantage pa nga po kapag halimbawa, pastor ka, tapos nakapagtapos ka ng pag-aaral. Advantage po yan. Sa Biblia po kasi, may Peter type at saka may Paul type. Apostle Peter, Apostle Paul. Si Peter po kasi, ginibap niya yung kanyang pangingisda. Kaya yung iba yun yung pattern. You need to give up everything for the Lord. So doon yung kanilang pattern. Pero si Paul was a tent maker. He was an apostle, but he was also a businessman. He has a career. Ano po? Ang advantage po niyan, mga kapatid, pwede kang magpastor at the same time nakapagtapos ka ng pag-aaral. Advantage yan. Pag ang hinahawakan mo maliit na ministry, pioneering ministry, hindi ka kinakailangan umasa sa local church kasi may trabaho ka. May income ka. Nagigets po natin, mga kapatid? Minsan po nagiging disadvantage pa yan sa mga pastors po na ang kanyang aral lang, ang kanyang alam lang ay puro spiritual na bagay. Lalo pag maliit pa yung ministry. Naranasan po namin yan. Pinagdaanan po namin yan. Kaya sabi ko, kapag mag-challenge kami ng mga kabataan na magpapastor, hindi namin sila i-discourage sa kanilang pangarap, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang profession. Pwede kang magpastor, engineer, pastor. Pwede yun. Teacher, at the same time, pastor ka. Pwede po yun. Architect ka, at the same time, pastor ka. Pwede po yun. Amen? Ano man yung trabaho mo, pwede mong isabayan sa pagpapastor. Katulad ni Apostol Pablo, na nagsulat ng kalahating sa New Testament. Yung mga book sa New Testament, halos kalahati siya po sumulat. Palakpakan po natin ang Panginoon. How to be a pastor? Look for a partner that has a desire to serve God. Napakalaga rin po pala ang paghanap ng mapapangasawa sa pagpapastor. Bakit po? Kasi nandyan po yung success at failure ng ministry na pwede mong pasukan pa nagkamali ka ng makakasama. Pag tama yung napili mo, success po yan. Pero kapag ang napili mo ay mali, mamamali-mali ka, mahirap. Kaya nga po, ang pastor, dapat ang maging asawa po niya, yung babae na may puso na maging pastor's wife. Amen? Parehas may calling. Tinawag magpastor, tinawag maging asawa ng pastor. Match po yun. Pastor, paano kung wala akong makita? Di, gayahin mo si Pablo, hindi na nag-asawa. Kesa naman sa kukuha ka ng mapapangasawa na magiging burden mo sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya kapag ikaw ay manligaw, magpe-pray sa isang babae, tanungin mo na kagad, may heart ka ba maglingkod sa Panginoon? Yun kagad. Huwag mo kagad tanungin, may pag-asa ba ako? Type mo ba ako? Huwag mo na yun. Kundi tanungin mo muna siya, are you willing to serve the Lord? Do you have a desire to serve God? Naku, pag sumagot siya, gustong-gusto ko yan eh. Gusto kong tumulong sa mga tao. May awa ako sa mga maliliit na bata. Sabihin mo, hawakan mo agad sa kamay. Tayo na. Tayo na maglingkod sa Panginoon.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mas malakas sa palakpak. Hallelujah. Wala pong imposible sa Panginoon. Tandaan mo yan. Walang mahirap sa Panginoon. Huwag mong isipin na, ay, itong boyfriend ko mukhang malayo itong magpastor. Huwag mo isipin yon. Walang imposible sa Diyos. Amen? Isa pa po pala ang pagpapastor, hindi po nakabase doon sa pastor mo, yung style ng pastor mo. Kung yung pastor mo, kunyari, sobrang galing mag-English, dapat magaling ka mag-English. Hindi ganon. Kung yung pastor mo sumisigaw, dapat sumisigaw ka rin. Hindi ho ganon. Mahalaga po, you have the desire to serve God, and God is going to equip you. God is going to empower you. Tuturuan ka ni Lord kung paano mo gagawin yung paglilingkod. Amen! Number 6. Hanggang 7 lang po ito. How to be a pastor? You need to start a small group. Mag-pray ka if you really want to serve God. O alisin mo muna yung isip mo sa pagpapastor. Ang isip mo lang maglingkod. Ang isip mo lang, gusto mo lang tumulong sa tao. Gusto mo lang mapasaya ang Panginoon. Kausapin mo yung asawa mo, sabihin mo sa kanya, magsimula tayo ng small group. Kausapin mo yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, kausapin mo, mag-usap kayo, we need to start a small group. Start tayo sa small group. Huwag mo munang isipin na mag-start tayo ng church. Magpapastor tayo. Mag-start kayo ng small group lang. Maliit na group lang. Maraming paraan para mag-start ng small group. Isa po dyan yung iyayin mo sila sa birthday mo o any occasion. Pinaplano po yan. At nandito kami mga leaders nyo and mentors nyo kung paano gagawin yan. Nandito po kami. Amen? At magugulat ka na lang sa gagawin ng Diyos. Hallelujah. From small group, magiging malaking group yan. Magiging local church po yan. Sa kapurihan po ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon na may papuri at pasasalamat. Katulad ni Mateo sa Biblia. Si Mateo sa Biblia, paano siya nagsimula sa paglilingkod? Tinawag niya yung kanyang mga kaibigan, mga katropa niya, mga kasama niya sa pagbibisyo, mga dati niyang kasama sa mga paggawa ng kasalanan. Nagpa-party po siya. Ano nangyari na nagpa-party si Mateo? Aba, nagpuntahan yung mga tropa niya doon. Amen? At doon nagsimula ang gawain ng Panginoon. Hallelujah. And number 7, ito po pinakahuli. If you want to be a pastor, you need to read your Bible and keep learning. Huwag po kayong matulad sa mga nagpapastor na nakita namin na hindi man lang nila nabasa ang Biblia from Genesis to Revelation. Read your Bible and keep learning. Keep learning discipleship training. Huwag kang bipitaw dyan. Amen. Patuloy kang matuto dyan. And receive evaluation from your mentors. Huwag kang kukuha ng evaluation sa mga co-peers mo. Oh, kamusta ba ako? Huwag dyan. Kasi pag may inggit yan sa'yo, i-discourage ka niyan. I-discourage ka niyan. Kung man-pleaser naman siya, puro mga flattering words ang ibibigay niya sa'yo. Para sa akin, ang evaluation dapat galing sa mga mentors. Amen. Study the life of every servant of God na kung saan nakikita mong kumikilos si Lord. And be strong, kapatid. As we end, gusto kong iwan to sa inyo, be strong in the Lord. And trust Him. Trust Him that He will provide, that He is going to provide everything that you need. Bakit be strong in the Lord? Pag talagang maglilingkod ka kay Lord, gusto mo maglingkod kay Lord, talagang babanatan ka ng kaaway. Padadalang ka ng mga temptation. Padadalang ka ng mga sugo niya.
padadalan ka ng iba't ibang pagsubok, but you need to be strong in the Lord. Naalala ko po, nung nagsisimula ako maglingkod sa Panginoon, nagsisimula pa lang. Aba, meron po akong nakausap. Para akong dinidiscourage. Ano siya parang maliit lang siya, pero nagsisimula na siyang magturo sa college. Tapos para akong dinidiscourage. Talagang sa isip ko, siyempre bago ko palang naglilingkod, galing ako sa magulong buhay. Alam niyo naman yung background ko, di ba? Naging officer po ako sa fraternity namin. Yung utak ko po, may bumubulong sa akin, ihagis mo yan. Parang ganun. Kasi dinidiscourage ako, para bang, ano daw nakain ko at nagpastor ako. Ano daw mapapala ako dyan? Alam mo, talaga narinig ko yung bulong ng Diablo na pag hinedlock mo yan, di na makakapalog yan. Ang liit maliit lang, para bang, ang lakas ng loob nito, naliliitan ka sa akin? Hindi mo ako kilala. Ganun, no? Nagsasalita ka lang ganyan, hindi mo ako kilala. Pero alam mo, ang lakas din ng Holy Spirit na bumubulong sa akin. Sabi sa akin, na tiisin mo yan. Be strong. Marami ka pang dadanasing mga pagsubok. Pero ako bahala sa'yo. Hindi kita iiwan. Hindi kita papabayaan. At alam niyo po, tagal na po tayo naglilingkod, pero kahit minsan, hindi nagpabaya ang Diyos. Amen. Hindi nang iwan ng Panginoon. Nag-bless siya, nagpapala siya sa mga naglilingkod sa Kanya. Alam niyo po, sa Korea, yung pong panahon na ang Korea po ay Kristiyanong bansa talaga. Ang Korea. Pag tinanong po niyo yung mga dalaga doon, kung sino gusto nilang mapangasawa, iisa lang po sasabihin nila, gusto po nilang makapag-asawa ng pastor. Bakit po sila ganon? Maalam po sa pananampalataya yung mga Koreana nung araw. Pero ngayon po, K-pop na, worldly na, tanungin mo sila, hindi na sila sasagot ng ganon. Ang punto lang, iba po yung babaeng may takot sa Diyos. Iba po yung babaeng maalab sa Panginoon. Ang gusto niyang mapangasawa, hindi mayaman, hindi sikat, hindi guwapo, hindi siya tumitingin doon. Ang gusto niyang mapangasawa ay lalaking naglilingkod sa Diyos. Amen. 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 Pero hindi naman masama kung guwapo, kasi bonus na yan. Amen. Hindi naman masama kung medyo maganda buhay niya, bonus na po yan. Pero pinakamahalaga, naglilingkod sa Diyos. Amen! Amen. Alam niyo po, ang mga kabataan, mga taga-sanlibutan, iba-iba pangarap niyan. Gusto maging ganito, ganyan, ganon. Pero iba po yung lalaki na may takot sa Diyos. Iba po yung kabataang lalaki na grabe pagmamahal sa Diyos. Alam mo, nasa isip niyan, gusto ko makapagtapos ng ganito, gusto ko ng ganitong karir, pero at the same time, I want to be a pastor someday. I want to start a church. I want to serve the Lord. Ako at ang aking sambahayan, maglilingkod sa Diyos.